Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay sinugod ng pinuno ng isang merchant union na si Lemuriang ang 5-pick stronghold upang isagawa ang pagnanais nitong burahin sa 5 Great Demon ng Henan Province ang dalawang matandang martial expert at pati na din ang tapusin ang gulo na nagagawa ng 5-pick stronghold sa lugar ng Henan Province. Sa nangyari naman ay sinabi sa kanya ng kasamahan nito na mukhang ang kanyang plano ay hindi nagtagumpay. Ngunit pinagbawalan naman siya ng isa pa niyang kasamahan dahil sa nakikita nila kung paanong nagagalit na ang kanilang pinuno at tinanong kung nais ba nito na mapaslang ngayon din, dahil sa alam nito kung papaano ito magalit. Sabi naman ni Lemuriang na ang lahat ay kumalma, dahil sa inaasahan naman na din niya na mangyayari ito, dahil sa ang mga bandido na ito ay ginagamit din ang kanilang mga utak. Kaya naman ay sabi nito sa kanyang mga kasamahan na magsasagawa siya ng panibagong stratehiya sa kanila, kaya naman ay agad na naglabas ito ng isang palakol upang wasakin ang malaking pader na ginawa sa loob ng 5-pick stronghold. Nakita naman ito ng isang kasamahan nila Juka at ibinalita na may isang lalaki ang papalapit sa kanila at may bitbit na isang palakol. Kaya naman ay tinanong nito ang kanilang pinuno na kung ano na ang gagawin nila ngayon. Nagtanong naman ang matandang nakalaban ni Juka at tinatanong na kung ang sinasabi ba nito sa kanila na tanging isang tao lang ang papalapit upang wasakin ang malaking pader na ginawa nila. Dagdag pa nito na tingin niya ay hindi nito balak na atakihin lamang ang pader na kahoy gamit ang kanyang palakol. Sinang-ayunan naman ito ng kasamahan nila na nagbalita ng sitwasyon at sinabi na tanga ang papalapit sa kanila kung gagawin niya lamang ito ng mag-isa. At sa tingin niya ay mayroong binabalak ito na kakaiba. Sabi naman dito ng isa na tumabi siya at siya na mismo ang titingin sa kanyang sinasabi, nang tumingin ito sa maliit na siwang sa pader na kanilang ginawa, ay kinilala niya ang taong papalapit sa kanila na ito ay ang Heavenly Swordsman na si Lemuriang. Kaya naman ay agad nitong ibinalita sa mga kasamahan niya na sa tingin niya ay ang kalaban na dumating ay nagmula sa Nanyang Merchant Union, at ito ay ang pinuno ng Nanyang Merchant Union at isa sa 3 Great Demon ng Henan Province. Nagsalita naman dito ang ating bida at sinabi na kung ganun pala, ay ang leader ng kanilang mga kaaway ay nasa harapan na nila ngayon at papalapit. Nang makalapit naman dito si Lemuriang sa harap ng malaking pader na kahoy, ay napasabi naman ito na kung anong lakas ng loob ng mga bandido na ito na pahiyain siya sa kanyang ginawang plano. At ang walang kwentang pader na kahoy na kanilang nilagay upang harangan siya, ay tanging ang pagwasiwas lamang ng kanyang palakol ang kailangan upang wasakin ito ng mabilis. Nang magawa naman nitong maatake ang pader, ay bigla naman itong napangiti dahil sa nararamdaman niya na unti-unti nang nawawasak ang pader, at napasabi na gaya nga ito ng kanyang inaasahan. Ngunit bigla naman itong napahinto sa kanyang nakita, dahil sa ang pader na kanyang inatake na matagumpay niyang masira gamit ang kanyang pag-atake ay iba pala ang may gawa. Nang makalayo si Lemuriang ay tinanong naman niya ang lalaki na lumitaw sa kanyang harapan kung ano ang pagkakakilanlan nito, ngunit hindi naman siya sinagot ng ating bida bagkus ay nagtanong din ito na kung siya ba ang kanilang pinuno. Sa narinig nito ay nagtataka naman siya dahil sa isa lamang itong bata. Ngunit bigla naman siyang nagulat nang bigla siyang sinugod ni Juko ng isang pag-atake na madali naman niyang nasalag. Sa nangyari naman ay nagtataka siya sa lakas ng kanyang sinalag at napapatanong na kung sino naman kaya ang batang ito. Sa lakas naman ng puwersang ibinigay sa kanya ni Juka ay napatalsik naman ito sa di kalayuan. Nang matapos na makakuha ito ng kanyang balanse, napapatanong naman siya sa kanyang nararanasang panginginig ng kanyang kamay nang dahil lamang sa isang pagtama ng blade energy ni Juka. At ang lakas nito ay talagang hindi kapani-paniwala. Sabi nito kay Juka na ngayon ay naiintindihan na niya, na ang kanyang kaharap ay ang bandit swordsman ng 5-Pick Mountain, ngunit hindi niya inakala na napakabata pa pala nito. Ngunit binigyan naman siya ng malamig na tanong ng ating bida na kung importante pa ba ito ngayon, dahil para kay Juka ang importante ngayon ay ang katotohanan na nagawa nitong sunugin ang kanilang tirahan. Dagdag pa na tanong ni Juka sa kanya na kung hindi ba ito nahihiya sa paggamit ng mga palaso kahit pakitang-kita naman ang kalamangan nila pagdating sa bilang ng mga mandirigma. Dumpensa naman ito si Lemuriang at sinabi na kung anong sinasabi nito. Dahil sa ito ay ang kilalang fire attack strategy, sinagot naman siya ni Juka at sinabi na hindi nito alam kung anong tinutukoy nito sa kanya,
kaya naman ay tinanong na lang niya ang pinuno ng Merchant Union na kung paano naman niya ito pagbabayaran. Sa narinig nitong sinabi ng ating bida na patungkol sa pagbabayad ay nagalit naman siya at tinanong si Juka na kung bakit naman niya gagawin ang bagay na ito. Dagdag pa niya na sila itong nagpakilala sa Five Mountain Peak. Ginawang pagnakawan ang mga merchant group na dumadaan dito at gumawa ng kilalang pangalan para sa kanilang mga sarili. At ito ang dahilan bakit siya nandito. Ito ay upang irepresenta ang Henan Province at paslangin silang lahat. Sabi naman dito ni Juka na wala silang kinuha sa kahit na sino, at nangongolekta lamang sila ng mga kabayaran para sa pagpasok nila sa kanilang pag-aari. Sabi naman ng pinuno ng merchant na parehas pa din iyon, at tinanong si Juka na kung tingin ba nila na ang buong Five Mountain Peak ay pagmamay-ari nila, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Dahil dito ay sinabihan niya si Juka na mukhang nababaliw na ito, ngunit sinabihan naman siya ni Juka na kapag ang tao ay may kanya-kanyang opinyon, ay tanging ang malalakas lamang ang mga nagiging tama. Sabi naman dito ng pinuno ng Merchant Union na mukhang mataas ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili, kaya naman tinanong niya ang ating bida na kung sa tingin ba niya na makakaligtas ito matapos nagalitin siya. Dagdag nito na hindi niya alam kung papaano niyang tinalo si Shin Yang-gak at si Baekgyu, ngunit sigurado siya na mas malakas siya sa dalawang ito. Dahil sa madami pang sinasabi sa kanya ang pinuno ay tinanong na siya ni Juka kung kailan pa ba nila balak umpisahan ang kanilang magiging labanan. Sa narinig naman niya ay nagalit ito ng husto, at tinapon na ang kanyang hawak na palakol. Matapos nitong bunutin ang kanyang sandata, ay sinabi nito kay Juka na ngayon ay tuturuan na niya ito ng aral patungkol sa pagkakaroon ng magandang asal, ngunit sinabi lang dito ni Juka na gawin nito ang lahat ng nais niya at magsimula na sila. Sabi pa nito na hindi niya hahayaan na ibaba ang kanyang depensa hindi gaya ng ginawa ng dalawang matanda, at hindi ito magbibigay ng kahit na anong awa kahit na isa lamang itong bata. Sabi naman dito ni Juka na ang lahat ng kanyang nakakalaban ay palaging ganun ang sinasabi, kaya naman ay pinayuhan nito ang pinuno na sana ay gawin nito na huwag ibaba ang kanyang depensa upang magawa niyang nakakapanabak ang kanilang labanan. Matapos ay agad na sumugod na ito kay Juka habang sinasabihan na ngayon ay huli na ang lahat para sa kanya na umiyak at magmakaawa, na sinalubong din ng ating bida ng pag-atake. Sabi ng pinuno habang papasugod na hindi ito gagamit ng kung ano-ano at gagamitin ang kanyang pinakamalakas na teknik at tatapusin ito sa isang pag-atake lamang, nang bigla naman na natigilan si Juka sa kanyang nakita, dahil sa ang pinuno ng Merchant Union ay nagsagawa ng isang teknik at ito ay ang Unchanging Noon Technique. Bigla namang nasiyahan si Juka sa kanyang nakita, dahil sa ito ay mas nakakapanabak pa kumpara sa kanyang inaasahan. Matapos na tumama ang Unchanging Noon Technique sa ating bida, ay nagtaka naman ang pinuno ng merchant dahil sa nagawa lamang ng batang ito na mapawalang bisa ang kanyang pinakamalakas na atake. Matapos ay agad naman na sumugod dito si Juka, at binigyan ito ng isang malakas na atake, na agad naman niyang dinepensahan. Sa lakas ng atake na binitawan ni Juka ay napaluhod na lang ito matapos na masalag at mapawalang bisa. Sabi ng ating bida sa kanya na hindi na din ito masama, at mayroon din siyang nakakamanghang teknik na tinatago. Naiinis naman ito sa nangyari at sa isip niya na ang Unchanging Noon Technique ay ang martial arts ng Mount Wasek, at hindi maaring isang hamak na bandido lamang ang makakagawa na masangga ito. Kaya naman ay sinigawan nito si Juka at tinanong na kung saan ito nagmula at kung anong martial arts ang kanyang ginagamit. Sumagot naman si Juka dito na kung ang tinatanong niya ba ay patungkol sa kung saan siya nagmula, ay hindi niya alam kung mayroon ba siya ng bagay na iyon, at ang patungkol naman sa kanyang martial arts ay ito ay ang Demon Slaying Blade Technique, at ito ay ang martial art ng kanyang ikalawang kapatid na personal na itinuro sa kanya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Di naman ito makapaniwala sa sinasabi ni Juka, dahil ang Demon Slaying Blade Technique ay ang teknik na itinuturo lamang at ito ay matututunan sa mga templo. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at tinanong siya na kung nakakamangha ba, dahil wala pang kahit na isa ang nakagawang makatagal gamit ang isang pag-atake, ngunit ang ginawa niya ay hindi na din masama.
Dagdag pa ni Juka na kahit papaano ay nasiyahan ito sa pagkakakita ng kanyang teknik, kaya naman ay tinanong niya ang pinuno ng merchant group na kung maari din ba niyang gayahin ito. Di naman makapaniwala ito sa nais na gawin ng ating bida sa paggaya ng kanyang unchanging noon, sa galit nito ay sinabi niya kay Juka na masyado itong mayabang, at pinahintulutan na gayahin niya ito kung sa tingin ng ating bida ay kaya niya, dahil ang unchanging noon ay nagtataglay ng libong pagbabago, at hindi ito gaya lamang ng mga third-rate blade technique na maari niyang matutunan ng ganun kadali. Nang bigla naman na sinimula ni Juka ang pagsasagawa ng teknik ng pinuno ng merchant, sa nakitang ito ng mga kasamahan ng ating bida ay gulat naman ang mga ito, at maging si Lee Meriang ay hindi din makapaniwala dahil sa nagawa nitong magaye ang kanyang teknik ng eksaktong magkatulad, kaya naman ay napapatanong siya na kung paanong naging posible ito. Ang unchanging noon ay ang huling galaw at ang misteryo ng 6 combination sword technique ng Mount Hua Sect. Ang ultimatum ng katahimikan, mukha lamang itong isang simpleng pag-atake, ngunit libong mga pagbabago ang makikita dito. Ang 6 combination sword technique ay ang pundasyon ng Plum Blossom sword technique, sa loob ng Mount Hua Sect. Ang 6 combination sword technique ay kailangan na maituro sa lahat ng mga tagasunod ng main sect at sa mga external disciple. Kahit ang mga disciple ng main sect ay nahihirapan na intindihin ang misteryo, ngunit si Lee Meriang ay nagawang maunawaan ito kahit na siya isa sa mga external disciple, at naging martial master na kinuha ang Henan province na parang isang bagyo. Ang lahat ng pagmamalaki sa kanyang sarili na pinaghirapan niya ng madaming panahon ay nawasak lamang sa isang segundo. Sabi nito habang pinapanood ang kanyang atake na ginaya ni Juka na imposible na magawa niya ito, dahil hindi ito isang teknik na maaring matutunan lamang sa pamamagitan lamang ng pagkakakita dito sa isang beses lamang. Ngunit hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang sandata, at sinabi na kailangan niyang manatiling kalmado dahil sa mas kilala niya ang unchanging noon sa kahit na sino. Sabi nito na mayroon lamang isang tunay na katawan sa teknik na ito, at ito ay ang nag-iisa na nasa likudan. Ngunit bigla naman siyang nagtaka, dahil sa ang lahat ng kanyang mga nakikita ay totoo, at ang lahat ng ito ay nagbigay sa kanyang katawan ng mga pinsala. Sabi nito nang matapos na tanggapin ang mga pag-atake gamit ang teknik na hindi lamang ito isang level ng panggagaya, dahil mas nilagpasan pa nito ang kanyang level. Nang bigla naman na nagtaka si Juka dahil sa bigla na lang na bumagsak ito, kaya naman ay tinanong niya ito habang nakahiga na kung papaanong hindi nito kinayanan ang teknik nang hindi pa niya nagagawang matapos ito. Kaya naman ay agad niyang nilapitan ito. Nang makita niya ay napapatanong si Juka na kung talaga ba na nawalan ito ng malay. Kaya naman ay sinabi nito na nanghihinayang siya sa isang ito ngunit kailangan niyang tanggalin ang ulo nito sa ganitong kalagayan niya, nang bigla naman na nagsalita ito at sinabi na huminto ito sa kanyang gagawin dahil hindi niya magawang maigalaw ang kanyang katawan. Dagdag pa nito na hindi na niya gagawin ang ganito at hindi na din niya tatangkahan na magtungo malapit sa Five Peak Stronghold muli, kaya naman ay patawarin na nito ang kanyang buhay. Tinanong naman siya ni Juka na papaano kung magbalik pa siya dito, nang mabilis naman niyang sinabi na hindi na muling mangyayari ito at isinusumpa niya ito sa kanyang kanang braso. Kaya naman ay sinabi na lang ni Juka na gawin nito ang kanyang ipinangako, at nagpa siya ng bumalak sa kanyang mga kasama. Sa nangyari ay nagdiwang ang mga kapatid nito na bandido at namamangha sa kanyang ginawang clone technique. Habang inaakay naman ang pinuno ng merchant group, ay hindi naman ito mapigilan na muling tignan si Juka. Sa isip niya na hindi siya makapaniwala, dahil sa ang batang ito ay totoong labis na napakalakas. Matapos ay muli nang bumalik ng talunan ang nanyang merchant group patungo ng Henan province, ngunit sa di kalayuan naman ay may isang espiya ang tahimik na nagmamasid sa mga naging kaganapan sa dalawang panig. Ngunit sa lugar naman ng kuta nila Juka, ay tinatanong naman siya ng kanilang pinuno na kung papaano nitong nagawang masira ang mga wooden wall na kanilang pinaghirapan na maitayo, sa nangyari ay wala namang maisagot dito ang ating bida. Bukod sa mga maliliit na mga merchant union sa palibot ng Henan province, ang tatlo sa malalaking merchant union ay isa-isa nang napabagsak, at hindi kalaunan, kahit sila na ang Manso Merchant Union,
at ang Nanyang Merchant Union na pinaghahatian ang buong lugar ng Henan Province ay nagawa ng matalo, at maari nilang sabihin na ngayon ay mayroon ng malaking pagbabago sa balanse pagdating sa lakas. Galit naman na napapatanong ang isa na kung talaga ba na ang Heavenly Swordsman ay nagawa ng matalo, at hindi niya sukat maisip na ang batang bandido na iyon ay ganun kalakas. Sabi ng isa na ang mga balita ay kumalat na sa mga tulisan sa Hedjia Village, at mula doon, ang bilang ng 5-pick stronghold ay hindi malabong mas lalaki pa. Sabi ng isa na kung ganun ay mas mainam na sugurin ang mga ito ngayon bago pa nila magawa ang makapag-parami, at marami itong katanungan sa bagay na iyon. Na kung ang batang bandido ba na iyon ay maaring ang disciple ng Green Forest Commander Chief, ang Heaven-Destroying Demon Lord, dahil kung hindi ay walang saysay kung bakit siya ganito kalakas. Sabi naman ng isa na maaring tama siya, dahil ang batang ito ay lumantad noong mga panahon na ang Heaven-Destroying Demon Lord ay nagpapalawak ng kanyang puwersa. Sabi naman ng isa na kung ito talaga ay tagasunod ng Heavenly Destroying Demon Lord, ay mas maganda para sa kanila na hindi nalalapit pa sa mga ito. Nang bigla naman na nagalit ang isa at winasak ang lamesa sa kanyang harapan, at tinatanong ang mga nasa pagpupulong na kung bakit sila matatakot sa mga bandido lamang. Dagdag pa na tanong ni Manso Merchant Union Leader, ang Tornado Swordsman, na si Sang Makhan, na kung alam ba nila ang maaaring mangyari kung sakaling hayaan lamang nila na mangyari ito. Ang Manso Merchant Union ay magiging katawa-tawa sa buong Henan Province, at tingin ba nila na ang isang Merchant Union na katawa-tawa ay mayroon pang hinaharap? Tinanong naman siya ng isa na kung ganun ay anong magagawa nila sa sitwasyon na ito, at bukod pa doon ay kasing level lamang din ito ng Heavenly Swordsman na nagawang matalo ng isa lamang paslit na bandido, dagdag pa ng isa na kung may kahit na anong paraan ba ito upang magawang mailigpit ang batang bandido. Sa isip nito na sa totoo lang ay wala siyang paraan para sa batang iyon, dahil sa ito ay nasa ibang level na base sa kanyang nasaksihan. At kung mamaliitin niya ito ay aatakihin niya din ito kagaya ng kung ano ang ginawa ni Li Meryang. Ang batang iyon ay sobrang napakalakas, at hindi siya makapaniwala na kung disciple ba talaga ito ng Heavenly Destroying Demon Lord. Sabi nito sa kanyang mga kasamahan na kailangan niyang magtungo sa Hugwon Province, kaya naman ay inutusan niya ang mga ito na abutan siya ng kanilang pinakaiingatang Longjing tea leaves na kanilang nakuha sa West Lake. Nagtanong naman ang isa na kung bakit naman biglaan nitong napagdesisyonan ang magtungo ng Hugwon sa ganitong sitwasyon, dahil kung aalis ito ay hindi sila matatahimik sa Merchant Union kung iiwanan niya lamang ito ng ganito. Sinagot naman siya ng kanilang pinuno na kung hindi ba ito nag-iisip, at kung nakalimutan na ba niya kung ano ang mayroon sa Hugwon Province. Nagtataka naman ito sa sinasabi ng kanyang pinuno, nang bigla naman na naalala nito na dito matatagpuan ang Wudang Mountain. Sinang-ayunan naman niya ito, at sinabi na siya ay isang external disciple, at nagawang matutunan ang martial arts ng Wudang Sect, at ang kanyang master, ay ang Wudang Sect Elder, na si Sage Chunji. Sa narinig naman ng mga ito ay hindi sila makapaniwala dahil ito ay ang sikat na martial master hindi lamang sa loob ng Wudang Sect, dagdag pa ng isa na kilala ito sa pagiging magaling sa pagtuturo. Sinang-ayunan naman ito ng kanilang pinuno, at sinabi na ngayon ay natutuwa siya dahil sa wakas ay nag-iisip na ang mga ito. Ang Wudang Sect ay isa sa 10 great sects, ang direct disciple na nasa palasyo ng Wudang ay nasa level na hindi nila kayang maipaliwanag, at kung hihingi ito ng tulong at makakuha ng isa sa mga ito sa kanyang pagbabalik, ay ang batang bandido na iyon, ay maari nang maituring na patay. Kahit pa siya ay ang disciple ng Heaven-Destroying Demon Lord, ay masyado pa siyang bata at walang karanasan upang kalabanan ang mga direktang tagasunod ng Wudang Sect, at kapag hindi nagtagumpay ang batang iyon ay sigurado siya na ang 5-pick stronghold ay mabilis din na babagsak agad-agad. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.